So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So malamang ito yung last content natin for this week kasi nga weekend na naman, no? So medyo konti yung contents natin this week. Gawa ng busy tayo. Actually hindi pa ready yung content natin, ano? Ang next content ko sana kasi is yung secret ng runes, no? Which is hindi ko pa ginagawa kasi naantay ko yung reset para mapakita sa inyo directly, no? Paano yun? Mayroon kasing sasabihin ko lang. At tsaka, yung Esther MG natin is still waiting, no? Maghahanap pa rin tayo ng tamang pagkakataon. Anyway, yung content natin for today, no? Is ibe-base natin dun sa nag-comment sa atin. So, ito yung comment niya. Actually, nakita ko lang yung comment niya. Ang sabi niya, boss, goods lang ba free-to-play sa Monarch or more on spender pa rin talaga mga player dito? So, naisip ko lang siyang gawa ng content para ipaliwanag at tsaka para, alam mo yun, maingganyo, no? Yung mga F2P player, 555ers, mid-spender, na maglaro kahit na meron mga spender. Okay? So, bago natin ituloy yan, siyempre shoutout natin yung mga nag-comment sa atin. Eto, kaya't bossing Bobong Attorney. Ang ganda ng YT channel niya, no? Bobong Attorney. HKMW. Tinatanong niya guys yung flow rate ng swiftness na Wiz, no? Actually, hindi ko pa siya na-experience. Okay, based lang to sa mga nakalabang ko, no? Para sa akin kasi guys, yung swiftness na Wiz, hindi naman kasi siya tank type eh, no? Neither support type, hindi rin support type yung swiftness na Wiz para sa akin. Killer type siya na may halong kunat. Alam mo yung killer type siya na hindi kasi kagaya ng mga magic type, na pure magic type na wizard, no? Na malakas nga yung damage nila burst, pero madali rin silang patayin. I mean, yung chance na mapatay sila at yung chance na mabuhay yung swiftness wizard, mas malaki. Bakit? Gawa nga ng swiftness, no? Magkakarga kasi ng AG yon, tapos yung mga skill na meron siya. Plus yung buff niya pa rin, na death buff. No? Iba pa rin kasi yung skill talent ng swiftness, guys, gawa nga ng handheld thunder kasi binablind ka nun eh. So, hindi siya tank type. Hindi rin siya support type. Para siyang AGL. No? Para siyang attack type na hindi burst damage. Ano yun? Gaya ng AGL, di ba? Hindi naman burst damage yung AGL eh. So, parang ganun yung swiftness na wizard. Okay, so, tinatanong niya kung anong flow rate. Although, hindi ko pa nasusubukan at hindi ko alam kung anong flow rate ang ginagamit nila. Para sa akin, guys, effective pa rin yung ice flow rate para sa swiftness na wizard. Bakit? Kasi since swiftness ka, kaya mong lumaban ng 1v1, which is yun na na-experience ko sa Dragon Knight ko. Alam mo yun, pumapalag talaga sa akin ng 1v1 yung mga swiftness na wizard. So since nakakapalag ka ng 1v1 ng harapan at hindi mo kailangan umatras ng umatras, gagana at gagana sa'yo yung ice flow right. Okay? Kasi hindi ka naman poke type na ibubuhos mo yung skill mo tapos tatakbo. Hindi ka naman ganun eh. Yung mga swiftness kasi na build, yun yung mga gumagamit ng handheld thunder na nakikipagtangkiyan sa ka-1v1 nila eh. So para sa akin, effective pa rin yung ice flow right. Ngayon, bakit hindi wind? Tinatanong niya kasi kung wind ba o hybrid o water. Guys, unang-una, wag kayo mag-hybrid ng flow right. Magiging ampaw. No? Gaya na sabi ko dun sa mixed flow right content natin. Kung mag-wind ka naman, masasacrifice mo yung damage ng swiftness mo. Actually guys, yung swiftness kasi makatiri ng damage ng gawa ng poison. No, meron kasing poison yung skill talent ng swiftness. So para lang doon sa hindi nakakaalam, no. Meron ding skill talent yung mage swiftness na poison kagaya nung sa AGL natin. Itong poison arrow na to. Pero hindi poison arrow yung nakalagay sa kanya. Poison lang ata. Mapapanood nyo dun sa content natin, no? Anyway, tuloy natin yung mga ibang comment natin. Ito si Ki at bossing ko, Shibu. Salamat boss Gab, sulitin ko na magpa-shoutout ako. Shoutout daw. Shoutout sa lahat ng naglalaro ng MU Immortal Server 9. Ito, nagbigay siya ng IGN kay JJ at X Gods Guild. Pinapa-shoutout kayo ni bossing ko, Shibu, more power sa channel mo, boss, at sa coffee shop business. Actually guys, yung coffee shop natin, lalagyan ko ng bilyaran, no? Kaya busy yan tayo. Yun ang ko ngayon linggo na to. Baka hanggang next week, no? So, pine-prepare ko yung paglalagyan ng bilyaran, pinapaayos ko, kaya medyo hindi tayo masyado nakaka-focus sa game. Anyway, salamat bossing at Shibu, no?
sa comment. Again, shoutout MU Mortal S9, JJNX God's Guild, no? Shoutout sa inyo lahat dyan na naglalaro ng MU Mortal sa server na yan. Sino ba? Ito ba kay Bossing Jalal? Gagana kaya boss ang Fluorite Ice para sa MGN? Nag-reply ako sa kanya, pero guys, hindi ko recommend yung Ice Fluorite si MG Energy MG kasi nga poke type kasi yun eh. So mas kailangan mo doon fire, no? Wag ka pag Energy MG ka, ang pinakaiiwasan mo doon is matamaan ka ng kalaban eh. Alam mo yun yung kailangan mo, kailangan hangga't maaari hindi ka nila maabot. So never na never pies, no, sa Energy MG dapat fire. So ayun kay Bossing Jalal. Sino pa? Ito kaya Boss Elman Rago. Sabi niya, additional damage pa ng Raid Fluorite ng Huntron Rousseau talaga pag hindi miss ang Fatal Strike. Okay, nag-comment siya dun sa bakit kayang patay ng DK yung Summoner. So, ulit, Bossing, no, yung Raid talaga nagpapaboost ng damage. 15%, guys, no, pag nag-Raid ka, pag level 5, 15% yung boost ng next skill mo, which is yung Fatal Strike, tapos pag nag-double damage pa yung Fatal Strike, mas masakit. Okay? So, okay na siguro yun. Meron pa ba? Ito kaya Bossing Lexus Core. Solid Oracle SD boss, pag max talaga yan. Kahit F2P ka or P25 daily, sasabayan mo yung mga mid top tier. Tama yung sinasabi niya guys. Actually, ito yung i-explain ko sa inyo ngayon, no? Kung gaano ka-essence ngayon yung F2P tsaka 55ers or mid spender. So, shoutout sa kanya, no? Sakto yung comment ni at Bossing Lexus Core dito sa topic natin. Ito kaya at Bossing Mark Balio, Paps, saan ka sa North Caloocan? Taga Novaliches lang ako, server 244. Shoutout guys, server 244. DL680. MU Monarch C, yun. Sa lahat na naglalaro ng server 244, no, MU Monarch C, shoutout sa inyo lahat dyan. Ito kay at Bossing Mark Balio, hindi siya nag-iwan ng IGN niya. Bossing, nandito lang yung coffee shop ko malapit sa City Hall, sa Misapote Road mismo sa highway. Although hindi pa siya open, ginagawa pa, pwede mo siyang pasyalan pagbuo na. Paggawa na yung bilyaran, okay na okay na yung production. Kumbaga nasa repairing stage pa kami, boss. So thank you, Bossing, sa pag-comment mo, no. Sana makadalaw ka rito sa coffee shop namin. Ito pa, sino pa? Ito kaya at Bossing John Christian de los Reyes. First, boss, may DLSTR video ka ba na updated? Tips naman, pa shoutout server 727 Alexand IGN. Shoutout guys sa lahat ng server 722 pala, di 77, 722 kay Bossing Alexander da yung IGN niya, no? Lahat na naglalaro dyan server 722, shoutout sa inyo lahat guys. Hindi niya lang nabanggit kung Monarch C o Immortal yan, pero shoutout sa inyo lahat. Nagpapa-shoutout sa inyo si Bossing Alexand. Okay? So guys, yun na siguro, no? Next video naman siguro natin ibang comment. Ang dami pa kasi nito. Ito na lang pinakaisang natin. Ito kaya Dexter Ranches, hi boss. Best Fluorite for DK using 200 sword. Naano ko na to. Naano ko na tong comment niya na to. Nasagot ko na. So tara guys, puntahan natin yung content natin, ano. Yung sinasabi niyang yung sinasabi ni Bossing Lucky Me, nag-goods ba sa F2P at spender? Okay guys, eto, iisa-isahin ko sa iyo yung pros and cons, no? So, syempre, unahin natin yung mga spender. Okay? So, ano nga ba ang kinaganda kapag ikaw ay super spender? Talagang, alam mo yun, gaya ng mga malalakas na player. Syempre, unang-una, mauna ka sa gamit, mauna ka sa level, magiging top 1, mabubuhat mo yung guild, parang VIP ka sa server, no? Tapos, laman ng pangalan mo sa cross server. Okay, yun talaga yung mga perks kapag ikaw ay super spender. Mauna ka sa gamit kasi mas marami kang makukuhang event item, lalo na kung ang event item is kung top 1 killing, gano'n. Ano yun? Malaging top 1 Volcanus, ano pa? Mga SW o WOG. So, syempre, lamang ang pangalan mo kapag super spender ka. Okay? So, ano naman yung backfire kapag super spender ka? Unang-una, guys, kapag ikaw ay super spender, nandun sa iyo yung pressure. Bakit? Kasi top 1 ka eh. So, ang gagawin mo niya, pipilitin mong mapanatili yung top 1 mo kasi ayaw mong maunahan nung nasa baba mo. Okay? So, anong mangyayari? Spend ka ng spend. No? Alam mo yun, ang laki ng nagastos mo sa pera. Siguro, iba rito guys, kung magastos ng milyon eh. Legit. No? Which is, alam mo yun, gas ka ng gastos, okay, sabihin natin marami kang pera,
Pero yung nagagastos mo sa game para sa enjoyment, sobra-sobra na. No? Para dun lang sa ikakasaya mo sa game, which is marami kasing way para sumaya ng game at babanggitin natin mamaya. Okay? Ano pa yung backfire kapag ikaw top 1? Guys, pag top 1 ka kasi, halos wala ka na makalaban sa server mo ng maayos. Bakit? Kasi hindi ka na nilalalabanan eh. Baga, ikaw na yung magiging top 1 sa server mo. Ibig sabihin, yung server-wise na PK, mawawala na yung enjoyment para sa'yo. Kasi mangyayari niyan, pagdating ng, alam yun, lahat nasasali sa guild mo. Okay? Halos wala nang gustong lumaban sa'yo ng SW. So, yun na nangyayari kapag top 1 ka at super spender ka. Okay? Okay, sa WoG naman, o sa nagkaroon kayo ng cross server sa DR. Ngayon, since hindi lang naman ikaw yung super spender, may spender din sa ibang server. Ang mangyayari diyan sa ang mangyayari diyan sa iyo, no, pag ikaw ang super spender sa server nyo, at syempre meron kang mga makakalaban na spender din sa alam mo 'yun, sa cross server. Matcha-challenge ka ngayon, no? Alam mo yung mapipilitan ka magbuhat ng server mo, which is mapipilitan ka mag-spend ka na mag-spend para mapanatili yung pagiging top 1 mo pati sa cross server. So nandun yung pressure ngayon, no? Imbis na ini-enjoy mo yung game, hindi ka lang doon basta-basta nag-enjoy, nape-pressure ka ngayon. Pero kung marami ka talagang pera, sin super spender ka at marami ka pambili, wala ka magiging pressure kasi pera-pera labanan, lamang ka. 'Di ba? Kasi pag paramihan tayo ng gastos, kung ganun ka talaga na mayaman, okay lang. Pero pag ikaw ay nag-i-enjoy gaming at meron ka lang pang-spend, at alam mong hindi mo kayang sumabay sa talagang milyonaryo, madadali ka ron. Bakit? Kasi mapupunta sa iyo yung pressure, no, ng pag-i-spend. Which is minsan, baka sinasacrifice mo na yung hindi dapat na pang-spend, na i-spend mo na dahil gusto mong tapatan yung kalaban mo sa cross server. Doon ka madadali. Nandun ngayon sa iyo yung pressure. Tapos pag tinalo ka, doon kadalasan mga tinatamad yung iba. Alam mo yun, yung mga nag-spend ng napakarami, tapos nung tunalo na sila ng kalaban nilang spender, tsaka sila, alam mo yun, ma-hurt sila ng todo or bababa yung ano nila. Alam mo yun, bababa yung eagerness nila, no? Bakit? Kasi natalo sila eh. Isipin mo nag-spend ka ng marami tapos talunin ka ng isa pang spender na mas maraming pera sa'yo. Diba? Kaya ang pinaka downfall ng mga spender is ganun. Kapag super spend ka at hindi mo naman palang kayang sumabay ng super spend talaga sa super spender, huwag mong gagawin yun, guys. No? Ma-hurt ka talaga ng todo. Yung ibang halos nag-quit eh. Alam mo yun? Yung isipin mo, dami nilang sin-spend. Todo nila, halos pati pangkain nila, nilagay nila sa game, no? Tapos, bigla sila masasapawan, tapos papatay sila ng papatay. Rage quit, yung iba. Yung iba naman, sa sobrang boring na ng server nila, dahil sila yung pinakamalakas, wala na silang makalaban, tinatamad na maglaro kasi puro AFK na lang. Diba? So, yun yung backfire ng pagiging super spender. Okay? Although, nga, top 1 ka, kilala ka ng marami dahil spender ka, pero yung enjoyment ng game, nawawala sa iyo paunti-unti kasi lumiliit yung circle mo eh. Alam mo yun, konti na lang yung kayang makipagsabayan sa inang PK eh. Di ba? Kasi nga, ahead ka masyado sa kanila, so parang ang boring kung alam mo yun, kung mga puro one hit mo yung kalaban, sino gaganahan doon? Di ba? So eto ngayon yung pinakasagot. Bakit parang mas okay maging F2P or 55ers at mid spender? Unang-una kasi guys, kapag free-to-play player ka, wala ka masyadong pressure sa spending. Okay? Hindi ka mape-pressure na, alam mo yun, basta ini-enjoy mo yung game or nakikisama ka na maayos, pag ka mag-event, ang gaan sa'yo ng game, na-enjoy mo yung game eh. No? So, syempre, meron ka pa rin mga nakaka-PK naging kasing level mo lang, mas marami kang kalaro. Kasi mas marami naman talaga yung F2P player kaysa sa mga spender eh. Okay? Yung mga 55ers naman, mas cool sila kasi nga kahit papano, marami kasing nakukuha sa 55ers, no? Medyo lalamang sila ng konti sa mga pure F2P, lalo na kung hindi masyado marunong mag-build yung mga F2P, tapos masipag din sila mag-event. Pero kung 55ers ka, tamad ka mag-event, tatalunin ka ng F2P, guys. Legit. Okay? So, nasan yung pinakamagandang part talaga ng gaming? Pag talagang semi-spender ka lang. Bakit? Unang-una kasi, pag semi-spender ka, although hindi mo kaya yung mga super spender, nandun ka sa level na marami kang ka-level na kasing lakas mo at lamang ka dun naman sa mga F2P sa baba at 55ers.
Okay, kasi nga sa items kahit papaano, at least kung sino lang yung mga, halimbawa sa server nyo, may super spender, siya lang yung medyo lugi-lugi ka. 'Di ba? Hindi mo siya kailangan sabayan. Pero at least, ikaw na mid spender, marami kang ka-level ng attack power, ng level, alam mo yun, mas may enjoy mo yung PvP. Kasi mas marami kang kamatch eh. Kahit sa 3v3, sa 5v5, 'di ba? Yung kasing mga spender na yun, wala nang kalaro yun eh. Naiintindihan nyo yun? Pag minsan nga nasa bulkano sila, mukha na lang silang tanga eh. Noon, pag nasa EP, di ba? O, patay na lang sila ng patay na. Minsan nagtitrip na lang sila kasi bored na sila masyado, wala na silang makamatch. Alam mo yun? Na yung mga super spender, halos walang 10 piraso eh, sa cross server. Parang less than 10 yung ganun eh. Less than 5 nga eh. Yun ang nangyayari kapag super spender ka. Hindi katulad kapag mid spender ka lang or 55ers F2P, masyado mong na-enjoy yung game kasi ang dami mong kamatch. Alam mo yun, ang dami mong ka-PvP. Sa 3v3, ang dami mo rin kamatch. No? Hindi kagaya nung super spender ka, magiging boring yung buhay mo kasi liliit yung circle mo eh. Pakiramdam mo lang nag-i-enjoy ka kasi kill ka ng kill ng mas mahina sa'yo. Walang enjoyment guys, no? Walang enjoyment kapag kill ka ng kill ng mas mahina sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka na nag-iisip eh. Hindi ka na nag-iisip ng strategy. Alam mo yun? Kasi alam mo, kaya mo siyang patayin eh. Hindi katulad kapag medyo balikatan lang kayo ng kalaban mo, puta napapaisip ka pa, saan kaya ako papasok? Paano kaya ako magte-tele? Alam mo yun? May mga ganung style pa eh. Paano kaya unahin itong skill? Di ba? Mas enjoy kapag yung ka-PK mo, ka-match mo lang kasi mag-iisip ka ng paraan. Lalo na kung medyo lamang siya sa'yo ng konti, tapos mag-iisip ka ng paraan para manalo. Yun yung pinaka-enjoyment ng PK. Kasi nagagamit mo ngayon yung karakteristik mo na gumawa ng paraan para manalo. Okay? So yun yung tip ko sa inyo guys. So yun yung tip ko dun kay Bossing at Lucky B, no? Lucky B Pasit Canton. Etong MU Monarchy guys, napaka-solid, no? Ng build. Hindi talaga siya for pure spender. Pag pure spender ka dito na super spender, magiging boring ang buhay mo sa game na to. Ang pinakamaganda talaga rito sa MU Monarchy is F2P ka na masipag ka mag-grind. 55ers ka na masipag ka mag-grind. At mid spender ka lang na masipag ka mag-grind. Kasi dun mo may enjoy yung laro. Kasi dun ka maraming kalaban. Kumbaga, sa 100%, halos 1% lang yung spender na kalaro mo. Sabihin na natin, nasa 10% yung mga mid spender na, alam mo yun, na naglalaro. Pero yung mga 55ers at saka F2P, sila talaga yung marami. Kaya sila yung mas nag-i-enjoy dito sa game na to. Kasi ang dami nilang kamatch. Alam mo yun? Kahit sa crossover, yung mga PK nila, mas okay panoorin. Kasi, balikatan lang eh. Di ba? Walang OP eh. Okay? So, yun. Sana nakatulong kay Bossing Lucky B yung tip ko, no? Kaya wag kayong tatama rin, guys. Lahat ng mga free-to-play, 55ers at lalo yung mga mid-spenders, guys, wag kayong tatama rin kasi napakaganda ng game na nilalaro natin. Ako mismo, no? Ang dami ko na rin naman nalaro na game. Yung ibang MU nalaro ko na rin. Iba tong MU Monarchy. Hindi ko siya pinopromote na dahil wala akong bayad dito. Talagang maganda yung nilalaro nating game, guys. Isa lang naman ang backfire nito, which is yung mga auto player. Which is hindi na natin naiiwasan. Which is useful din naman. Actually, para sa, alam mo yun, mga busy sa trabaho. Tsaka doon sa gumagawa ng pera, no, sa mga nagbebenta. Useful din naman siya. Actually, hindi naman siya, ang problema lang sa mga auto player, yung Divine Realm eh. Masyado na lang sinasakop yung install. Pero pag ginawa ng paraan ng MMO na yung Divine Realm na pwede makapag-install yung mga hindi auto player, legit. Guys, makikita nyo, napakagandaming ganda. Bakit gumaganda yung MMO Monarchy? Napakaraming F2P event na parang para talaga sa mga F2P. Lamang nga yung mga F2P sa event ngayon kasi yung mga spender guys, di na nag-e-event yung mga yan eh. Tamad mag-event yung mga spender na yan. Kasi ang alam lang nila gumastos ng pera. No? Kaya yung mga F2P, again, 55ers F2P, mid-spender, guys, wag kayong, alam nyo yun, wag kayong magpa-under sa mga spender. Mas masaya yung buhay ng gaming natin kaya sa gaming nila. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Yung iba guys, tamad na maglaro ngayon, no? Ayoko na magitin yung mga IGN. Yung iba, alas tamad na maglaro ngayon, dami na lang in-spend, wala nang gana, no? Kasi nga nasapawan sila. Yung iba naman, sa sobrang lakas, wala na makalaro, tamad na rin. Alam mo yun, hindi kagaya natin na na-enjoy natin yung laro, yung PvP, kasi nandun tayo sa stage ng game na marami pa tayong kamatch. Okay? So yun lang guys. Zegabel Toys 527, sana makatulong sa moral nyo, no? Mag-boost yung moral nyo naglaro ng game. Dahil tama yung sinasabi ko guys, totoo talaga yung sinasabi ko.
yung mga super spender na yan, dalawa lang ang kababagsakan yan. It's either maging top 1 sila at maging boring gameplay nila, or masapawan sila at may mas malakas sa kanila, rage quit ang nangyayari. Biglang tatama rin dahil nasapawan sila. Okay? So yun lang guys, ay Gabriel to, S527, JF, Dark Knight. Sana makatulong sa inyo yung content natin na to. Happy weekend. So, kahit gaming tayo, family day pa rin tayo pag weekend. Antayin nyo guys yung rune set, malaking tulong yon pag nag-reset yung ES, no? Pag nag-reset yung ES, gagawa ko ng content. Tsaka yung STRMG natin, ginagawa na. Okay? Out tayo guys para sa content na to. Out.